sa katalinuhan, Kuya Men. Ang gagawin, napakarami, lalo na sa kapanahon na ito. Pag-aaralan ang banal na kasulatan at ang gagamitin itong banal na kasulatan, hindi sa katotohanan, hindi sa tamang paraan, kundi ang masunod ang kanilang doktrina. Hindi ang doktrina ng Diyos ang masunod. Kaya inilihim sa mga matatalino at marurunong ang bagay na ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay mula sa puso, hindi mula sa kaisipan ng tao. Ngayon, ano po ang sinabi rito? Yung Ama, kahit sa, ito po yung very practical applications, talagang higit na nakakakilala ang Ama at sa anak. Sa anak. Kaysa ibang tao, imposible kasing makilala ng ibang tao, yung anak. Yung ugali, yung lahat ng bagay na katangian ng isang anak, ang nakakakilala ang magulang. Imposible na masigit na makilala ng iba yung katangian ng isang anak at yung kakayanan ng kanyang anak. Sapagkat ang nag-alaga mula sa pagkabata at ang nakakita at nakaranas ay yung magulang doon sa anak. At ang anak, higit nakakakilala sa ama niya, sa kanyang magulang, kaysa doon sa ibang tao. Sapagkat sila ay mahigpit at malalim ang ugnayan sa isa't isa. Si Jesus, ito'y ipinakita at isinasabi sa tao na ganito kami ang ugnayan namin at pagmamahala ng aming Ama. Nakikilala niya ako at nakikilala ko siya. Walang ibang nakakakilala sa kanila, sa bawat isa sa kanila, kundi sila lamang. Kaya ano ang kanyang sinabi sa huli? Ang nakapagpapagaan sa anumang pasanin, sa anuman niyang dalahin, sa anumang bagay, kung tungkol lamang sa pangkaluluwa, walang makapagbibigay nito, kundi ang anak ng Diyos na si Jesus. Sapagkat ang pagbibigay at pagkakaloob ng ating Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin na sinasabi niyang napakagaan, hindi natin itindihin ang material na bagay. Hindi tayo mag-iisip ng bukas. Hindi tayo mag-iisip ng yaman. Hindi tayo mag-iisip ng kakainin sa susunod na araw. Ang iisipin lang natin yung sinasabi niya, yung pang-araw-araw lamang nating pangangailangan. Kung ano ngayon tayo, ito ngayon. Pero kapag ang iniisip nung marami ay yumaman, mabigat ito. Pero ito'y pang-daigdig lang. Ito'y pang-makamundo lang. Kapag inisip ng isang tao ay magkamal ng kapangyarihan, aba, ito ay mahirap sa kanya. Mahirap na pasanin. Tingnan mo tuloy. Makikita natin kahit yung mga panakapanahon na itong Kuya Men, yung mga nakaupo, ayaw na halos umalis sa kanyang trono. Marami ang sa politika ngayon. Hanggat maaari, yung kapangyarihan nasa kanila. Ang laki ng mga pasanin niyan. Hindi lang nahalata, pero hindi lang nakikita piligis dahil maraming pera. Pero ang laki ng kanilang iniisip. Pero kung iniisip mo, yung turo ni Jesus na espiritualidad, ang turo niyang kanyang panalangin, sapat ang kaibibigay sa iyo sa pang-araw-araw, napakagaan ng buhay mo, sapagkat ang espiritualidad, kapag ito'y abab sa pandaigdig na pangangailangan, nakatitiyak tayo, magaan ang takbo ng buhay mo. Yan o, paliwanag ni Brother Ben, at kung sakali baka si Kuya Bertay nakikinig at makontak tayo dito sa ating telepono sa 687-9194 or rather 687-9144 ay makuha natin at makapagbigay din kahit na nasa kanila nasa kalantahanan si Kuya Bert, ha? Kasi alam naman natin pagka tayo nagpo-programa ganito, pagkatapos yung dalawa kasunod na kagad si Kuya Bert, ano, kailangan mamimiss natin. Namimiss natin si Idol Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Dito, Kuya Joe, Kuya Ben, yung mga taong yung nahihirapan sa buhay, yung mga taong may problema, yung mga taong
parang ang daigdig, sasakluban na sila ng daigdig. Yung mga taong wala ng pag-asa, kapag-pag-asa, tinatawagan dito na huwag kayong mag-alala. Kayong mga nabibigatan sa inyong mga problema, sa inyong mga dalahin sa buhay, kayo may mga suliranin, ay huwag kayong rumilay sa katalinuhan ng mundo. Sa akin kayo lumapit at makakasumpong kayo ng kasiyahan. Yung ibibigay ng mundo ay mas mabigat, mas magaan yung ibibigay ni Jesus. Pasanin ikanin yung aking pamatok. Ano ba yung pamatok? Yung pamatok ay hindi ba yung panlagay yata yung dito? Sa kalabaw. Sa kalabaw. Di ba, pag ito Mabigat yun nag-aararo. Yun yung Yung- tinatalian ng Ayun. parang kahoy na nakalagay sa ibabaw nung... Di ba sa kariton yata yun, pamatok ba yung nakalagay doon? Isasaklay pamatok sa, yun, sa, pag may kariton. sa kalabaw. Sa kalabaw. Kung kayo ang sinasabing pamatok dito ng ating Panginoon mas magaan. Ibig sabihin kung i-relay ka sa kanya yung kaluluwa, yung iyong buhay, makasusumpong kayo ng kapahingahan sa kanya. Dahil yun daw, yung kanyang pamatok ay madaling magaan na dalahin. Mapayapa kasi. Talagang mapayapa. sadyang mapayapa. Oo. Kasi isipin mo, Kuya Men, kung napakaganda ng relasyon mo sa Diyos at wala kang ibang inaasahan kundi siya, napakataas ng iyong pananampalataya sa Kanya, abay, yung kapayapaan ibibigay sa iyo ng Diyos Mapayapa kang mamumuhay Makakatulog ka Lalo-lalo na yung iba kung walang napakalalaking negosyo. Ang akala nga natin, yung malalaki ang negosyo, maraming pera, nagkakandatulog. Nako, laki ng mga problema niyan. Sa totoo lang. Correct. Oo. Yun ang kadahilanan dyan Yung parang pasan mo mundo. Ay, sabi ko napakaraming may pera kahit paano di makatulog. Hanggat maaari, ayaw na nila mabawasan Bay, yan ang mundo. Yan ang mundo. Hindi yan ang pinapangako ng Diyos sa atin. At hindi kalugod-lugod sa Diyos. Yung kanyang paraiso ang pinangangako sa atin, hindi itong mundong ito. Itong mundong ito, mapapawi ito, pero yung kanyang karya na hindi.